Nagpakilala na at pinakita na po ni Congressman Toby Chanco, independent congressman ngayon, na malapit kay Pangulong Marcos at sa mga Marcos family, na independent talaga siya sa Kongreso. Alam niyo kung bakit? Kinuwestiyon ang tatlong komite, Committee on Public Works, Committee on Public Accounts, at Committee on Good Government, dito sa investigasyon tungkol sa Flood Control Project Anomaly. Bakit daw hindi iniimbitahan ng mga taong dapat imbitahan, tulad ni Mayor Magalong at saka daw yung mga chairman ng BICAM, Bicameral Conference Committee, na posibleng sangkot dun sa insertion. Ito pakinggan niyo ang bahagi ng kanyang pagiging independent congressman. So, kaya po pabor sana ako dun sa motion ni Congressman Erice na imbitahan talaga ang dating former chairman ng Committee on Operations, si Congressman Saldico, dahil kahit dun sa small committee, wala pong naibigay na report. No? And for the record, under Congressman Saldico as proponent, ang insertion sa BICAM is 13,803,693,000. No? Under Apo Bicol, it's 2,295,000,000. And under BHW party list, it's 2,064,000,000 pesos. Ang point ko lang po dito, Mr. Chairman, is mas malaki pa po ito sa mga, even yung 2 billion, mas malaki po ito sa net ng ibang mga lugar. So bakit kailangan dumaan sa party list ang mga proyekto para sa distrito? Bakit hindi po pinababa sa distrito directly? At ang makakasagot lang po yan is si Congressman Saldico. Okay. Next. Anyway, pangalawa po, nakita ko po yung listahan ng invited resource persons. Hindi po ba man natin inimbitahan si Mayor Benji Magalong? Pero, question, bakit hindi daw inimbita si Magalong? Your Honor. Pero iimbitahan po ba siya sa susunod na pagdinig? At the future hearing? Hindi, sa next hearing. We have to discuss it. Di masagot ni Ridon. Because nandito po kanina si Bante, siya po yung nagsabi na wag naman akusahan yung House at pangalanan kung sino yung tinutukoy. At pumayag naman po si Mayor Magalong na tukuyin pag siya ay inimbitahan ng House kung sino yung tinutukoy niya na pinakamalaki ang nakukuha na 20%. So ang tanong ko po, bakit pa po hindi imbitahan kaagad ng committee para malaman na po natin kung sino yung tinutukoy niya, Mr. Chair? I think we have a commitment that we will invite him. But the commitment is not on the next hearing. Kasi marami po tayong pag-usapan. In fact, gusto natin isa-isahin. Yung mga Sims construction, hindi yung nagpakita. St. Timothy, hindi yung nagpakita. Ito yung alam ng mga tao na gusto malaman yung katotohanan. So, ibig sabihin, we are united with Mayor Magalong on his commitment against corruption. For him to name the 67 lawmakers, no question. But he will be required in this committee to do it under oath. State 67 lawmakers who are contractors first. Second, lawmakers who are allegedly receiving 30 to 40% kickback. That will come in due time. That is the commitment of this committee. Kasi sa sinasabi niya, ang pinakamalaking nakukuha ay yung Committee on Appropriations. So hindi pa po mas mabuting i-address na po natin. Kasi nandiyan po, si Congressman Abante, nadinig ko po yung interview niyo, sabi niyo po, dapat pangalanan po ni Mayor Magalong. So ayaw niyo bang mag-present ng motion na imbitahan na siya kaagad para pangalanan na rin po niya? At sinabi naman po niya na willing naman po siyang imbitahan. Congressman Abante, you're being asked. Yeah. Should I make the motion now? Better, Mr. Chair, to show na talagang seryoso tayong imbitahan siya. I just have one, Mr. Chair. Before speaking, I have one question lang po to Congressman Chanco. Is this part of your interpellation or what is this? Okay. All right, part of my 5 minutes, Mr. Chair. All right. And after this, I will have no further questions because
this will be my basis of seeing if talagang may pupuntahan tong committee na to o wala. Kung ayaw natin imbitahan si Mayor Magalong sa agarang panahon, magkakaproblema tayo sa credibility niya. But I think we have to state for the record as well. Yan o. So, matindi. Parang si Congressman Redon na chairman ng komite, parang halatang-halata mong merong priority at merong hindi. Eh si Mayor Magalong nagbo-volunteer nga magtestigo at magsabi ng mga pangalan na posibleng sangkot sa korupsyon. Ayaw bigyan ng priority ng invitation. Naloko na. Kaya si Congressman Chanco nangungulit. Kung gusto nating magkaroon ng kredibilidad ng investigasyon, imbitahan yung mga taong makapagtuturo at magsasabi na merong alam tungkol sa kung sino-sinong congressman ang sangkot dito. Matindi. Di ba? At pati na nga po yung issue sa yung pagiging chairman ng komite at yung chairman daw po ng Bicameral Conference Committee ay dapat ding imbitahan dahil nga ho yan sa issue ng insertion. Alam nyo kasi, kaya kinwestiyon din ni Congressman Tiangco na bakit mas malaking pera ang napupunta sa mga party list kaysa mga district congressman. Ang sagot doon, aba yun hong chairman ng Committee on Appropriation noong nakaraang taon at gumawa ng budget na ito sa 2025 ay party list Congressman Saldico. So kaya parang nabigyan ng priority yung mga kapwa niya, kapwa niya party list congressman. Naloko na, bukuhan talaga. Bata-bata system. Alam niyo sa totoo lang, kahit ngayon lang ginawa ito ni Toby Chanco ng nabotas na parang independent ang dating, nakatulong ito. Napipressure po yung, kasi sa Kongreso ngayon, mayroong super majority, mayroong minority, at mayroong independent. Yung grupo ng independent, ayan si Chanco at iba pa. Sila ho yung nag-i-insist ng neutral, walang kikilingan, walang kakampihan, ilabas ang lahat. Pero yung super majority, alam na natin, hawak na speaker yan. Maaaring na-influensyan pa yan ni Saldico, kaya hindi siya maimbitahan. Ay tama lang naman yan eh. Yung chairman ng komite at chairman ng mga BICAM committee report, nag-BICAM dapat humarap at sila ang tanungin, bakit merong insertion? Sino-sino ang involved yan? Aba, parang umiiwas dito yung chairman ng komite at in due time daw. Kailan yun? Si Mayor Magalong na tagalabas ng Kongreso na willing pangalanan ng harapan ng mga congressman, ayaw bigyan ng priority. Anytime bababayan mula sa Baguio City, malamig na lugar. Sabi naman niya. Wow. Nakita nyo? Yan ang nangyayari. Kayo na ang bahalang magbigay ng inyong opinion at analysis. Sa tingin ba ninyo, ang komite ay merong pinagtatakpan? Ang komite merong binibigyan ng priority at hindi? O ang komite ba meron daw talagang kahinat nga ng kailang ginagawang investigasyon para sa kaalaman ng taong bayan? Kaya pasalamat tayo sa Kongreso, merong ganun. Super majority, minority, at independent. Magbubukuhan talaga. Sa Senado, walang independent eh. Majority lang at minority. Pero magagaling yung mga senador na nasa minority at binubuko yung nasa majority. So, yan ang buhay sa Senado at Kongreso. Kaya pagdating ng eleksyon at pagdating ng araw, maging marunong kayo. Huwag kayong padala, huwag kayong masilaw sa pera ng mga kandidato. Yan ang nakakabobo, nakakabulag, nakakabingi sa katahimikan at katotohanan. Pag pera, natukso kayo dyan. Delikado yan.